So hi guys, nandito po kami ngayon sa Pantalan kasi manabo mig isda. Mura kasi dito sa Pantalan guys. Hintay-hintay namin ng konti baka sakaling may dumating pang bangka na may lamang isda. At pangalawang panabo ko pala to kasi last year ginawa din namin to ng kapatid ko at saka yung kapitbahay namin. So ayan, umpisahan na naming mamili ng isda. Kailangan na rin pumunta doon kasi parang wala naman dumating ulit. Pero baka nga dumating na kanina. So may mili na kami ng isda na bibili dito. Mura talaga dito. At yan palang naka jogging pants na iba't ibang kulay. Dalawang kulay. Kapatid ko yan. Yan si Jowo. Ang nickname niya si Okyo. Char. Pilang kilo na? 170. Dos 20 man dyan may ganang yakanor mo. Ha? O dagdag mo dos. Ito nahap-nahap. Ito rin dos. Siyato ma. Tagpili nga na. Dos 20. Ano, anong wala may akong favorito? Favorito na akong bagatay. Ha? Mura pa na. Ubusin mo na. Oy, asa na dito be? Ano po Lul? Ano pa lagi? Ito ang Hindi katong lain ng klase. Terus. Wow. Wala man lagi kyo. Wala man lagi naukos. Ha? Ang bitong? Ito ba? Ito pila, ito kukupanan. Wala, Jude. Wala. Ha? Naay galunggang diri pero gamay kuan naman siya kabuo. Kana ra man siya duha ra man. Okay na lang. Audi ara. Ano man guna? Kyo, pila ka lugas? Para maburot-burot kan guna. Nah, pila na ba burot ka pila ka lugas? Ha? Maburot man na. Pila man eh. Mas barato ang burot. Pila na ingani. Burot mas. Pila ang burot? Ay. Ang burot. 100. Kuha na pili ang burot.
burot, pili ako ang uban. Pili ako ng burot. Burot. No, may burot ka na. Napay gamay. Apa may gamay? Di man nakuan. Kuan ba na? Boto ito. Dili uy. Burot ka na. Burot oy, burot. Dili uy. Naman naman. Dala ko man siya mata, di man na siya. Naman. Burot na. So, ayan guys, pauwi na kami. Tapos na kami bumili ng isda. At least dili limungan ilang timbangan. Kay katong gahapon ko ang nagtinda sa kuan jud ka guhi. Mo daghan ang 1 kilo. Kaya gusto ko talagang doon bumili sa sa daungan, sa Pantalan kasi mas mura talaga doon, mas mura siya ng 40 pesos or 50 pesos sa mga nilalako na isda. Tapos sariwa pa, yung talagang hindi pa siya nalalagyan ng yelo, yung bababa lang talaga sa bangka. Tapos pagka sinabawan mo, ang sarap nun. Kaya gustong gusto ko talaga yun ang gagaling doon sa Pantalan. So ito daan papunta pa uwi sa amin. So medyo natatakot ako kasi nga nakamotor lang naman kami. Tapos yung kapatid ko pa ang bilis-bilis magpatakbo. Ayun, nakikita nyo naman kung gaano kabilis niyan. Tapos pala guys, nung papunta kami dito, nakasagasa pala kami ng pusa. Mabuti na lang is hindi naman napuruhan yung pusa at mabuti na rin hindi rin kami nadisgrasya kasi yung lugar na yun kung saan kami nakasagasa ng pusa, meron din palang nasagasaan doon na matanda na namatay daw. Tapos hindi ata nakipag-areglo yung kamag-anak ng biktima, tapos kinulong ata yung nakasagasa. Tapos kasi nga ayaw nilang magpabayad. Natakot tuloy ako kasi nga medyo madilim-dilim pa nung dinaanan namin yung tapos nasagasaan namin yung pusa. Oh my goodness. Natakot talaga ako kasi nga takot talaga ako kasi wala naman kasi kaming helmet nung wala kaming helmet talaga, as in sanay kaming walang helmet dito sa probinsya pag nagta-drive papuntang bayan. At umalis pala kami ng bahay guys ay 4 AM kami umalis ng bahay. So anong oras na ba ngayon? Mag-alas 6 na siya. Ay, hindi pala. Mag-alas 5 na pala siya. Pero maliwanag na dito sa amin kasi nga sa probinsya mabilis lumiwanag. Ayan, marami kami nakakasalubong ng mangingisda. Ay, nagtitinda pala ng isda kasi ang mangingisda pala sa dagat pala yun. Tapos yung nagtitinda ng isda pala yung naka-tricycle. Medyo malayo-layo talaga to. Ayan, ang ganda ng nadadaanan namin. May mga puno, may mga ano ba tawag dito? Nipa. Tapos yung aliw, ang mama, may dala siyang isda ata yung dala niya. Ay, ang cute nito guys. Nakita namin yung mga bibe. Ang cute na mga bibi naglalakad. Sana hindi masagasaan kasi ang hirap talaga dito guys. Minsan talaga hindi napapansin ng mga motorcycle. Kasi nga minsan ang bilis-bilis talaga at minsan yung ibang nagdadrive din naman is wala talagang pakialam. Kaya Diyos ko Lord, sana hindi masagasaan yung mga ducklings na yun. Naaalala ko tuloy yung aking alaga na si Lily, yung aking bibi. Maganda rin mag-drive dito pag umaga kasi wala kang masasalubong na sasakyan pag maaga pa kasi mga tao tulog pa. Tsaka tingnan mo naman kung gaano kaaliwalas ang aming kalsada dito sa probinsya. Ito pala ang probinsya namin guys ay Leyte. Nandito pa ako sa Hilongos, Leyte. Pero itong lugar na to, Matapay daw ito. Kasi Matapay, pero Hilongos pa rin yata ito. Matapay lang yung tawag dito sa lugar na namin, yung kinuha na namin ng isda. So ayan guys, malapit na kami sa highway. Sa highway guys, sa highway may makikita kayong may hotel doon. May hotel dito sa Hilongos na medyo malaki, pero tahimik kasi mukhang wala masyadong customer. Kasi bihira naman merong
dumadayo dito. Pero na lang kung may mga kamag-anak na nanggaling sa ibang bansa na kapag-asawa ng foreigner or kaya yung mayaman na nagbakasyon dito, may dalang kaibigan, tas walang bahay na matitira sa probinsya, dito sila tumutuloy sa sa hotel ng Hilongos Hotel, parang ganon. Ang bilis-bilis talaga mag-drive ng kapatid kong to. Dati takot ako pagka ganito kabilis, pero nung lagi na akong sumasakay, medyo nasanay-sanay na rin ako, pero takot pa rin ako kasi syempre pag sumimplang ka, Diyos ko, mabago ka lang, basag ang ulo mo kasi wala kang helmet. So yan guys, nakikita namin, ayun yung hotel guys, dyan sa side na yan, basta yun na yung side na yun. Ito yung highway, so dito dumadaan lahat. Ayan City Food pala, City Food? Ay, hindi ko nakita. Ang bilis-bilis kasi, ayun may isda, nakikita rin kami may isda dumadaan. So ito yung highway, lahat na nagagaling ng Maynila na nagmumotorsiklo or nagvavan or babas, dito dumadaan po guys. Ito yung highway dito sa Hilongos Leyte. Ayan, mahaba-habang tulay yan. So sa dulo ng tulay, Hilongos, Hilongos na talaga ito. So nakita nyo naman kung gaano kahaba ang aming tulay dito sa Leyte, diba? Meron din kaming tulay dito sa Hilongos Leyte na mahaba, hindi lang San Juanico Bridge, pero mas mahaba naman yung San Juanico Bridge. Ito mahaba pero hindi naman ganun kahaba. Sana all. So ayan, ang bilis-bilis talaga mag-drive ng aking kapatid. Dati nung mga bata pa kami, hindi ganito yung lugar namin. I mean, hindi ganito kaganda yung aming kalsada. Tapos hindi ganito kaganda yung mga instruktura, mga buildings. Dati walang building yan guys. Ngayon meron ng mga buildings, tapos meron na rin mga malalaking grocery dito sa lugar namin. Pero dito sa lugar namin is walang Jollibee talaga. So sana magkaroon din kami ng Jollibee kasi marami din namang mga bata dito sa Leyte, sa Hilongos Leyte na gustong-gusto talaga mag-Jollibee. Ewan ko ba, ba't gustong-gusto nila Jollibee? Basta gusto na Jollibee kasi ako nagsawa na ako sa Jollibee. Hindi na ako nasasarapan sa Jollibee. Dati nasarapan ako, pero ngayon hindi na nag-iiba talaga ang lasa pagka alam niyo na nagkakaedad. So dumaan pala kami sa guys, sa painitan kasi nga sumakit na raw yung tiyan ng kapatid ko kasi na raw siya, nagugutom daw siya. So dumaan kami sa, ang tawag doon is painitan. So meron doon puto sikwate, ganun. Malagkit yun guys. So Bisaya lang talaga nakakaalam nun. Hindi alam ng mga Tagalog yun. Puto sikwate, Bisaya talaga nakakaalam nun. Tsaka paborito lahat ng Bisaya yung pagkain na yun. So ayan, malapit na kami sa painitan ng Hilongos Leyte. Ito, dito banda yung aming simbahan ng Hilongos ng lungsod. Tsaka kita nyo naman, lumang style, panahon pa ng mga Kastila. Ito yung aming City Hall. City Hall yata yun sa side na yan. Dito na kami sa palengke. So dito yung painitan guys. Ayan painitan. So tara, mainit na ta. Kay gutom na, So ayan guys, tapos na pala kami mamainit. Mamainit, breakfast. Hindi naman breakfast, yung parang merienda lang siya. Ang sa amin kasi sa Bisaya, painitan is parang merienda. So kung sa Maynila, painitan, pinainitan ka, dito sa tiyan lang ang pinapainitan. Yung dito sa Bisaya, painitan is paiinitan yung tiyan mo. Parang lalagyan mo na laman. Pero sa Maynila, painitan, ibibilad ka sa araw. So, magkaiba po talaga ang meaning ng mga salita ng naming Bisaya at saka Tagalog. Minsan may magkaparehong salita pero magkaiba ang meaning. Yan. So, ayan, pauwi na nga kami. Hindi na namin na-videohan yung aming kinain kasi baka mainggit kayo. Alam niyo na, makaglaway kayo. Kumain kami ng puto at sikwate. Murang-mura lang yun guys. Isang order is 30 pesos. 30 pesos yung puto. Tapos, meron ng sikwate,
Meron ba si Kwati? O, meron si Kwati kasi, 60 lang naman yung nabayaran ko. Char, murang-mura talaga guys para painitan yung chan mo, di ba? Kung sa Maynila ang painitan, ibibilad ka sa araw dito sa Leyte guys, ang painitan yung chan mo lang ang painitan. Parang yung araw na yan na si Haring Araw ay sumisikat na. Imagine mo guys, 5:30 guys, makikita mo na si Haring Araw dito sa Leyte. Yan, fresh na fresh yung hangin dito guys. So, ito na nga, nandito na ako sa bahay. Nandito na kami sa bahay. Ito yung pinamili namin. Uy, fresh. Fresh na fresh guys, wala pang yellow. Grabe no. Tapos ito dito. Tadaan! Uy! Ay! Buhi pa! Tapos ito. Yan, ipaksin na nato. Tapos ito. Ay, usa! Chandra! Uy! Pusit! Galunggong at dakwa ni.